Kung ang batas ng tao ay may hustisya, mas higit ang batas ng Diyos na may biyaya. Paano kung ang kasalanan ay hindi lang krimen, kundi utang na hindi mo kailanman kayang bayaran? Sa batas, kapag may utang, may maniningil. At kapag hindi ka makabayad, may kaparusahan. Ganito rin ang kasalanan. Hindi lang ito pagkakamali. Isa itong moral debt laban sa banal na Diyos. Sino ang magbabayad? Dito pumapasok ang mabuting balita. Ang Diyos ay hindi nagbura ng utang. Hindi rin niya ito binaliwala. Sa halip, may isang nagbayad. Si Kristo ang tumayo sa lugar ng may utang. Hindi para humiram ng palugit, kundi para bayaran ng buo. Ito ang kahulugan ng redemption. Hindi awa na libre, kundi kaligtasang may halaga. Ang dugo ni Kristo ang kabayaran. At dahil bayad na, wala nang pwedeng maningil muli. Marami sa atin ang patuloy na nagbabayad ng utang na matagal nang nabayaran. Sa guilt, sa takot, sa pagod na patunayan ang sarili sa Diyos. Pero kung bayad na, bakit ka pa nabubuhay na parang may utang? Kung ikaw ay nakikinig ngayon at napagtanto mong matagal ka nang nagbabayad ng utang na binayaran na ni Kristo, manalangin tayo. Panginoong Jesus, inaamin ko na ako ay makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Salamat dahil binayaran mo ang utang na hindi ko kayang bayaran. Tinanggap ko ang iyong ginawa sa krus, hindi bilang gantimpala sa aking gawa, kundi bilang biyaya. Nagtalikuran ko ang aking pagtitiwala sa sarili at inilalagak ko ang aking pananampalataya sa iyo lamang. Mula ngayon, hindi na ako alipin ng utang. Ako ay tinubos. Amen. Kung taimtim mong ipinanalangin ito, ang ginawa ni Kristo ay sapat.